Ito nga po pala ang Chapel of Worship San Juan. At patuloy po tayo isa pang awit sa Panginoon bago tayo magpunta sa mensahe ng Panginoon. Yay! Isa pang awit. Teka. Apo. Yung heartbreak. Ito. Awitin natin ang May to say. pupurihin ka sa awit. Mighty to say daw English. May to say. Mighty to say. Forever. Ano ba yan? Yung gusto nyo? Mighty to say. Mighty to save? Sige, request nyo yan ha. Papa. Mighty to say. English yun. Forever. I'm mighty to save. Oh. Alam niyo ba yan? Save. Ay. Mighty to save. Oh, yan. Hillsong. Hillsong po yan. Tayo natin. Lakasan mo kasi yan. Mighty to save. Inakasan. Kanak. Awitin natin ang mighty to save. Tunay nga po ang Diyos sa Yesu Cristo ang makapangyarihan, makapagliligtas natin. He is mighty to save. Everyone needs compassion. A helpless man failing. Let mercy fall on you. Everyone needs forgiveness. A kindness of a Savior. The hope of nations. Sing. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever. On the walls of nation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me. All my fears and failures. Feel my life again. I breathe my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender now. Savior, He is on the mountains. my God is mighty to save. He is mighty to save. Forever. All throughout Salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. For the glory of the risen King. And the whole world sings.
the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Water of Salvation, Heals and conquered the grace. Jesus conquered the grace. Amen. Hallelujah. Tunay po na ang Panginoon ang ating mananagumpay. Siya ay nabuhay na maguli at siya ang babalik sa atin. Pagpatuloy po natin ang ating gawain sa Panginoon. Magandang gabi po sa atin lahat sa Chapel of Worship San Juan po. Papatuloy po tayo. Iniimbitahan ko po yung mga viewers po na nandito na po tayo sa page natin sa Chapel of Worship FB page. Dito na po tayo magla-live po sa ating mga videos at pwede nyo po kaming subaybayan sa aming YouTube account at ang Facebook account po natin. Binabati ko nga po ang mga chapels natin placed dyan sa Parkstone. Binabati ko rin po ang Chapel of Worship dyan sa San Jose, dito rin po sa Labac, ngayon din po sa Ulong, at marami pang lugar kung saan magbubukas tayo ng gawain ng Panginoon. Dahil po sa pagmamahal natin sa Panginoon, nais natin marami po ang makaunawa, makapakinig ng Ebanghelyo po. Ang ating pag-aaralan, pinamagatang The Parable of the Sower. The bad and the good heart. Yung masamang puso at mabuting puso, ano po ba yung manghahasik? Naranasan nyo na ba mga anak ko? Naranasan nyo na ba na magtanim ng halaman? Ha? Naranasan nyo na magtanim? Nakabuhay ba kayo ng halaman? Ha? Didilig na. Didilig ka? Paano yung mga buto? Paano yung mga ano? Ilalagay yun dito ang buto na siya sa lupa. Nabuhay. Lahat ba ng tinanim mo nabuhay? Ang tanong. Sigurado ka. Lumago yung halaman. Kasi si Mami, nakakabuhay din ng halaman yan. Alam niya yon. Alam mo ba na may mga tao na ano ang kamay sa pagtatanim? Meron naman. Ako naman, pachamba-chamba lang. Tinanong ko yung buto, hindi ko akalain, mabubuhay yung buto. Tinapon ko lang yung buto doon sa yung kung anong halaman yun. Kung mangga yun, kung ano yun, kung anong butil yun, nabubuhay po yung halaman, kung yung halaman yun. Ngayon po, pag-aaral natin, ano ba yung parable of the sower? Ano ba yung masama at mabuting puso? Basahin natin sa Mateo, Kabanata 13, versikulo 1 hanggang 23. Makikita rin po sa Mark chapter 4 verse 1 to 20. Luke chapter 8 verse 4 to 15. Anak, marunong ka maghanap sa Bible? Ako patatagal. Hindi naman ako pastor. Hindi, kailangan marunong magbasa, anak. Okay. Matthew 13. Sa Sophie magbabasa. Ay, Okay, babasahin ko po sa inyo Matthew 13, 1 to 23. Makinig po tayo. Nang araw na yon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanyang ang mga lubhang maraming tao. Ano pat lumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay. Ng mga talinghaga at sinabi, narito ang mga hasik ay umaon upang manghasik. Verse 4. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. Di ba kinakain ng ibon? Ano kinakain ng ibon? Mga seeds, di ba? At uot. Oo, di ba? Verse 4. At sa pag-aasik niya ay nahahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na doon'y walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Verse 7.
At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga. Ang ila'y tig 100 at ang ila'y tig 60 at ang ila'y tig 30. At ang may mga pakinig ay mga kinig. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kaniya, bakit mo sila pinagsasalita ng mga talinghaga? Tataka yung mga alagad ng Panginoon, bakit daw puro talinghaga? Verse 11. At sumagot siya at sinabi sa kaniya, sa inyo'y pinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi pinagkaloob sa kanila. Sapagkat sino man mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay aalin sa kanya. Verse 13. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat magsitingin ay hindi sila nakakakita at nakakikinig ay hindi sila makakarinig at hindi sila nakakaunawa. Verse 14. At natupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa kapakikinig ay inyong marinig at anumang para ay hindi ninyo pag-uunawa. At sa pagtingin ang inyong pakikita, ang anong para na hindi nyo mamalas. Sapagkat kumakapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanyang mga tainga at ang kanyang pinikit ang kanilang mga mata, baka sila ay makakakita ng mga kanyang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang mga puso at muling mga babalik loob at sila ay aking pagagalingin. Tatapot mapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita ang inyong mga tainga sapagkat nakakarinig. Sapagkat karatuhan ang sinasabi ko sa inyo na hinahangad na makita ng maraming propeta at mga tao matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita at narinig ang inyong narinig at hindi nila narinig. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakakakinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ito'y pinaroroonan ng masama at inaagaw ang manghahasik sa kanyang puso. Ito yung nanghahasik sa tabi ng daan. Verse 20. At ang nahasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita. Ito yung sagot doon sa parabola. Verse 20. At ang nakahasik ng mga batuhan ay yung nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Verse 21. Gayon may wala silang ugat sa kanilang sarili kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay matitisod siya. Verse 22. At ang nanghasik sa mga dawagan ay yung dumirinig ng salita, ngunit sa pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yung nagiging walang bunga. Verse 23. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siya'y katotohanan nagbubunga, ang ilang tagi-100, ang ilay tagi-6, ng 10 at ang ilay tig-30. Pagpalain po ang salita ng Panginoon ating binasa sa aklat ni Mateo po. Meron mababasa din po natin sa aklat ni Marcos at gayon din po sa aklat ni Lucas yung parable of the sower. Okay po? Jesus did not change the seed. Hindi niya binago po yung Word of God na ipinangaral niya kahit nung unang panahon pa. He did not change the sower, yung mag-aani, yung mga tao po na nangangaral. He showed that difference is in the ground. Iba-iba lang po ang tumatanggap. Iba-iba lang po yung mga tao o puso ng tao tumatanggap ng salita ng Diyos. Nabasa naman po natin na kung masama ka o hindi ka sa Diyos, hindi mo pakikinggan ang tungkol sa Diyos. Hindi mo mauunawaan ang tungkol sa Diyos kung hindi ka sa Diyos. In our illustration natin, yung magsasaka. Di ba mahal lang yung tatay magsasaka? Yeah. Alam naman natin na ang pagsasaka ay napakahirap na propesyon. Nagtatanim ng, ano ba ang tawag ng palay? Abono? Nagtatanim ng tubo. Nagtatanim ng palay. Ay hindi po biro yun kasi ang aking lolo po ay isang magsasaka din. Sinamahan ko po. Habang ako'y nagtatulog, habang ako'y nandun lang sa kubo, ang lolo ko naiinitan po doon. Kasama ang kanyang kalabaw. Yeah?
Napakahirap po ng isang magsasaka. Samantalang tayo, bibili na lamang po ng bigas. Nabili na natin yung pangangailangan, kung may pera lang tayo, mabibili natin yung... Hindi natin alam, bawat butil ng palay, May halaga. napakahirap po niyan bago ma-harvest. Napakahirap po. Hinihintay po yung panahon bago ma-harvest. Yung muko na yung palay, yung golden rice. Paano kung bumagyo? Paano kung may peste? Paano yung mga daga? Paano yung mga ibon? Nanginangat-ngat yung mga butil. Paano kikita yung magsasaka, di ba po? Yun ang illustration natin dyan. There are four kinds of ground. Ano yung sinasabing mga uri ng lupa? The stony, yung mabato. Anak, upo ka doon. Anak, nahihirapan si daddy. Upo ka lang doon. Yung mabatong lupa. Pag meron daw mga tao mabato. Ibig sabihin, di ba pag mabato, pag doon natanim kaya yung matutubo kaya yon? Nag-effort yung mga ngaral, halimbawa yung mga nagsasaka, naihagis siya sa batuhan, tutubo kaya yon? Yung po yung mabato, yung mga matitigas po ang pusong tao, ay tanggapin yung ebanghelyo. The thorny ground, yan po, and the good ground. Pag sinabi natin good ground, ano ba yung good ground? Yung, alam natin yung pag mabuting lupa, doon nabubuhay yung pananim. Doon nabubuhay po yung, kung saan ilustrasyon, yung mabuting puso ng tao. Kung ang tao ay mabuti, kung ang tao ay tumatanggap ng salita ng Diyos at ng buong galak niya, yun po yung tunay na magkakaroon ng bunga. 100, 200, 300. Illustration lang po yon na yung salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi mamunga yan. Magkakabunga po yan ng mabubuting gawa. Magkakabunga po yan ng pananampalataya ng marami po. Samantala yung natanim sa mahirap na lupa, sandaling tumubo, pero pagdating ng pagsubok sa buhay, pagdating ng kahirapan, ayaw na pa mag-worship. Ayaw na kumilala sa Panginoon. Kahirapan lang po ng buhay yun, ha. Hindi na po sila mananampalataya dahil sa hirap ng buhay. Pero kung tunay ka mananampalataya, despite na ikaw pasaganahin ng Diyos, despite na ikaw ay naghihirap, wala kang makain, ay patuloy po tayo dapat na sumasamba at kumikilala sa Panginoon. Nakita naman natin yung ilustrasyon natin, yung magsasaka, yung nagtatanim ng palay, napakahirap po. May mga farmer na pinipili nila yung magandang butil na itatanim nila. Pero kung maganda man yung butil na itatanim, magaling man yung delivery of message o word of God, kung ang makikinig naman o yung mga tao makikinig ay hindi tanggap o hindi pa sila ready o nahihirapan pa, halimbawa yung taong yun makikinig, hindi, marami pa siyang bagay sa sanglibutan na ito. Marami pang mga inaalala, gusto ko yumaman, gusto ko may mga gusto ko pang gawin sa buhay, o may mga problema pa ako, maraming dahilan sa buhay, yung po yung mahihirapan ang Word of God na mag-penetrate. Ang problema dito hindi yung salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos kahit saan mapapakinggan na natin ngayon, sa internet, sa radyo, nandiyan po Bible, nandiyan ang Bible, nandiyan ang mga ngaral. Pero ang problema po yung mga lupa, yung mga taong handa dapat tumanggap ng Word of God. Marami nga po ako iniimbitahan sa paligid po natin, pero nasa kanila na po yon kung sila ay makikinig, kung sila ay magpapatuloy. Ang trabaho lang po natin ay magtanim. Diba? Halimbawa po, maitanim yung isang halaman, yung dun sa simento, mabubuhay po kaya yun? Bato yun, hindi mabubuhay. Hindi mabubuhay, pero may mga halaman pa rin, pilit na mabubuhay. Meron pa rin lumalaban. Halimbawa po, Natanggal yung yung parang ugat niya, lumalaban pa rin, gusto niya mabuhay. Meron pong nahasikan na salita ng Diyos, halimbawa by accident, ay nakapakinig ng ebanghelyo, halimbawa nakaparinig ng Bible verse o isang nagkaroon siya sa, halimbawa may problema siyang ganon, tinamaan siya sa Word of God. At tumubo yung pananampalatayang yon, pero wala namang nag-guide na pastor. Wala namang nag-guide na isang palagay nyo ba tatagal yung pananampalatayang yon? Palagay ko, kinakailangan mailipat yon sa totoong lupa. Sa magandang, kaya ganun kahalaga po ang pagkakatipon.
Ganun kahalaga po ang pagsama-sama natin, mga kapwa nating Kristiyano, na kung saan ikaw na itanim ka doon sa paso o sa semento, natanim ka doon sa babato, dapat mailipat ka doon sa mga kasamahan mo na magandang lupa. Kami nga po mag-asawa, bumili kami sa palengke ng halaman. Tuwan-tuwa kami kasi Ako lang talaga. meron kami tinanim 7 years ago o 8 years ago na, ay napakalaki na ng puno. Ito pine tree, ano ho. Napakalaki na. Sabi, bili tayo ng kagaya niyan. Hindi nga namin alam kung mabubuhay nga ng ganun yon. Pero sa kalagayan ng lupa namin dito sa San Juan, buhangin po amin lupa dito. Itim pa. Oo. Kailangan natin mag-angkat ng lupa siguro na maganda. Kaya napakaganda po kung yung isang mananampalataya, isang believer ay mapupunta po sa mga kasamahan nating mananampalataya din o kaya isang lugar kung saan hindi masyadong magugulo ang salita ng Panginoon. Napaka-importante po sa atin ang environment po natin. Halimbawa po, sa tahanan, kung palaaway ang paligid natin, kung magulo, palagay po ba natin? Maingay, makakapagbasa ba tayo ng Biblia na? Makakapagpanalangin ba tayo niya kung maingay ang paligid natin? O, kung wala tayong kaibigang Kristiyano, wala tayong kakampi, paano mangyayari na magpapatuloy tayo sa pananampalataya kung wala tayong kasamang mananampalataya din? Ganun po ka-importante ito. Bakit kaya nasasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng parabola? Bakit kaya siya nagpapahayag sa pamamagitan ng parabola? Sapagkat inire-reveal lang ng Panginoong Diyos ito sa mga karapat-dapat, sa mga taong handang pang tumanggap. Alam mo ba yung parables, mahal, yung parable? Oh. Di ba yung hindi mo agad, kailangan may magigets mo yon, kailangan may sagot. Parang question yun na puzzle, na kailangan mong, ano kaya yun? Magsasaka? Ano kaya yun? Boto? Pero mayroon talaga meaning yon. Ang meaning talaga noon, yung word, yung buto, yun yung word of God. Yung mismong lupa, yun ang tao, yun ang puso ng tao. Yun yung mga taong handang makinig. Ayun po yung kahulugan sa parabola nun. Napaka-usit, di ba, papag-isipan natin, ang Diyos, napakagaling sigurong ang Diyos ngayon nagpatutusin. Kung hindi kalooban ng Diyos, hindi mabubuhay yung puno. Pwede niya namang mainit lang. Sino ba nagpapaulan? Di ba Diyos din? Sino nagpapaaraw? Di ba Diyos din? Talagang sa lahat, yung pag-ahasik natin ng halaman, ng buto ng halaman, walang pinagkaiba po sa ilustrasyon sa atin sa Panginoon na inaahasik natin yung salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, ihasik mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, sapagkat hindi natin alam ang oras o panahon. Kagaya nga po ngayon, bagamat ito'y magagabi na, iniisip ko na dapat magpahinga na lang at minarapat natin na ibahagi pa rin ang salita ng Diyos, lalo sa pamilya dahil hindi natin alam kung ako'y kukunin o sila kukunin, hindi natin masasabi. Hanggat may panahon tayo na ibahagi ang katotohanan sa iba at sa ating pamilya, gagawin po natin to sapagkat nananampalataya tayo sa katotohanan na kailangan mabahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Meron po bang mga taong bulag o hindi nila nauunawaan itong mga bagay na pinagsasabi natin? Biblia. Marami po. Kasi po, may mga tao po kasi na inuuna nila yung kaabalahan sa mundong ito. Inuuna nila yung mga bagay, abala sila ng abala sa buhay na ito, hindi nila alam, nakakalimutan nila na kailangan nilang magpahinga, huminto at magnilay-nilay sa Diyos. Kailangan natin ng break, ng pahinga. Puro ka na lang trabaho, puro ka pag-iisip. Ang sabi ng Diyos, come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest. Nakita po ba natin yung kalabaw? Kalabaw po ba, pinagpapahinga natin ba yun? O trabaho lang ng trabaho ang kalabaw? Trabaho. Ha? Nilalagyan po. Di ba po ang kalabaw may parang yung nilalagay sa kanyang ulunan, yung parang pamato kung tawagin. Nilagay sa leeg. Oo. Ang sinabi ng Panginoong Yesus, magaang ang aking pamatok at hindi mabigat. Sumunod kayo, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ibig sabihin mga kapatid, ito pong paggawain ito po yung sabat natin, ito po yung kapahingahan natin, ito po yung kung tunay kayong anak ni Kristo, anak ng Panginoon, kung tunay kang kapatid ni Kristo,
ang gawain po dito na ganito ay kapahingahan natin. Ito po yung rest natin, yung pag-aalala sa Panginoon, yung pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung mismong kapahingahan natin. Hindi sasabihin mo, tara mag-Bible study tayo, tara punta tayo Sunday. Ay hindi, may abala ako dyan. Pagod pa ako eh. Hindi mo alam yun mismo yung kapahingahan. Hindi natin alam yung pala yung makakasagot sa problema natin kapag tayo huminto at magnilay-nilay sa Panginoon. Hindi puro, parang kalabaw, pag trabahuin mo ng trabahuin, walang pahinga. Diba? Tayo po mga Kristiyano, ang pinakapahinga po natin, walang iba, kundi ang pag nilay-nilay natin sa kalooban ng Diyos. Stop, pause, and listen. Makinig muna tayo sa Panginoon. Lord, ano po ba yung, kaya may prayer, nagpipray tayo. Lord, ano po ba yung maganda pong gawin sa trabaho ko? Lord, ano pong pinarealize ko sa buhay ko, sa pag-aaral ko? Lord, hinto muna ako. Ako'y napapagod. Tulungan niyo po ako magpahinga. O, ganun. Tumatawag tayo dapat lagi sa Diyos. Baka may Merong mga hadlang, merong mga humahadlang sa atin. Kagaya na sinasabi ng Panginoon na maikli ang daan papunta sa kaligtasan, subalit malawak ang daan papunta sa kapahamakan. Sabi ng Panginoon, enter into the narrow gate. Maiksi lamang po ang daan sa buhay na walang hanggan. Kapraso lang po. Siguro makakadaan lang din yung ikaw lang, kapraso lang. Pero Ikaw. ang makakaraan naman po sa kapahamakan o impyerno, malawak po. Ibig sabihin marami. Malawak po. Dinadaanan po ng marami. Dinadaanan po ng marami ang kapahamakan. Subalit, tandaan nyo, kung ikay mananampatay ang Kristiyano, bagamat hindi ka nakinikilala ng mga kamag-anak, hindi ka nakinikilala ng mga tao sa mundo, mapalad ka kung nilalayuan ka nila. Dahil, kinikilala ka naman ng Ama sa Langit na dumadaan sa makipot na landas. Ano yun? Yung tamang daan. Sino ba ang daan? Ay, sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Kung wala sa pamamagitan ko, hindi ka makaparoon sa Ama. Nasaan ba ang Ama? Nasa langit, diba? Kaya ang susundan nating daan, sinabi ng Panginoon, siya. Hindi yung pastor, hindi yung simbahan, hindi yung relihiyon. Ang tuturo dapat ng pastor, si Jesus. Siya po ang sundan natin. Siya po ang daan. Ngayon, sino pong humahadlang? Sino ba yung mga ibon na kumakain? Di ba kinakain pa yung mga buto, nakikikain doon sa mga ano? Ano po ba yun? Minsan, puro tayo sisi. Gawa kasi ng demonyo yan, gawa kasi ng kasamaan yan. Sinisisi natin ibang tao. Pero unahin muna natin, kung wala palang humahadlang na ayos ka naman, nakikinig ka naman ng Word of God, ayos naman yung nangangaral, ayos naman yung doktrina, ikaw naman handang nakinig. Sino pang humahadlang? Palagay nyo. Merong humahadlang po, yung spiritual na labanan, yung mga demonyo po sa spiritual na labanan. Yung mga nakapaligid na ayaw maghari ang Diyos sa tahanan na ito, ayaw maghari sa kapaligiran ang Diyos, yan po yung humahadlang. Gumagamit po siya ng mga hadlang. Halimbawa po mga kapatid na nakikinig dyan sa online at dito sa physical natin sa San Juan, yung mga, halimbawa nangaral kami sa Parkstone kanina, pagbilang pa na to sa inyo, bigla ba namang may nagpatugtog ng malakas? Sakto worship time, may nagpatugtog ng malakas. Sabi ko, gawa ng kalaban. Hinahadlangan ng gawain ng Diyos. Kagaya ngayon, may nagpapatugtog po ngayon dito sa katabi ko. Di ba po? Hinahadlangan, gamit ang ibang tao, ginagamit yung ibang tao upang hadlangan tong gawain na to. Kung kailan ba naman linggo, magpapatugtog ng mga ganyan tugtugin na makasanlibutan. Di ba po? Kaya nga po, maraming instrumento ang kalaban. Alam niyo po, sinaway ko. Sinaway ko po yung tao. Sabi niya, maaari po ba na sa oras na ito, bigyan niyo po siyang oras upang makapanambahan, upang kami po ay makapagnilag. Dahil po nakakapag-distract po yung sound na hindi maganda po. Nakinig naman po. Bakit? Palagay niyo po ba na aksidente lang po ba yun? Palagay po ba natin ano lang yon? Talagang tuwing may worship na lang mayroong aksidente, may nangyayari. Dahil nga po, ang labanan natin, hindi lang po ating sarili. Dahil nandiyan po yung kalaban ng Diyos. Kung unang-una kalaban natin ang sarili, katamaran, sarili natin kagustuhan. Pangalawa, ang kalaban natin, yung mga ibon. Yan po yung mga demonyo or devil
na ayaw po ng kaligtasan. Ayaw niya ikaw. Ayaw niya ikaw maligtas, ayaw niya yung mapupunta ka sa langit. Ang gusto niya mapupunta kayo sa kapahamakan. Pero kung makarinig ka na ng Word of God, tinanggap na natin. Makinig kayo anak. Kung tinanggap nyo na anak, yung Word of God na to, tinanggap nyo si Jesus Christ, Po. ang banal na Espiritu na sa inyo na. Hindi na kayo mapapahamak dahil you are sealed by the Holy Spirit unto the end. Dahil hindi nyo na mapipigilan ang sarili nyong sumunod sa Panginoon dahil meron na kayong banal na Espiritu. Kung magpapatuloy tayo sa pakikinig, magkakaroon kayo ng pananampalataya. At kung walang pananampalataya, hindi ka magiging karapat-dapat sa Panginoon. Kailangan natin ng pananampalataya. Yung sinasabi dito na nakarinig ng salita, maging masaya, kailangan yung ugat natin nanggagaling sa Panginoon, hindi dahil sa baka mapera tayo, hindi dahil sa kaya natin, hindi sa pamagitan ng ating sarili, kakayanan, kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos, kung bakit tayo nagiging Kristiyano, kundi dahil sa salita ng Diyos, naintindihan natin ang salita ng Diyos, naunawaan natin to, kung naunawaan natin to, tinanggap natin, pinanindigan natin, pananampalatayaan natin, sa kabila ng mga darating na pagsubok, problema, pag-uusig, yung misa bubuluhin ka dyan, Word of God eh, Bible Christian ka na pala ngayon. Luluko-lukohin ka na ngayon. Anak ka pala ni pastor. Lulukohin ka na ngayon ng mga classmate mo na sila gumagawa ng mali. Christian na pala kayo ngayon. O, di ba, lulukohin ka na kapitbahay mo at ano. Pero kung mananandigan ka, huwag ka mo open. Kasi, hayaan mo sila. Kasi ang Panginoong Hesus yung Diyos mismo, kakampi mo. Okay lang mapaya ka ngayon, pero sa pagdating ng araw, yung judgment day, ano ngayon sila? Kung hindi sila kailangan maawa ka sa kanila kasi hindi sila sumasampalataya. Kung ikaw na napalataya na, maawa ka sa kanila kasi hindi pa sila nakakaunawa ng Word of God. Ang pananampalataya ba yung ngayon lang, tuwing ang ngayon lang o ano? Ang pananampalataya po natin, habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y, ito na ang buhay natin, pananampalataya. Hindi yung pakitang tao lang tayo, Christian tayo, tuwing linggo lang tayo Christian. Tuwing ikaw'y nabubuhay, habang ikaw'y nabubuhay, humihinga ka, isinasabuhay mo na tong pananampalatayang ito. Siya nanggagaling po sa banal na Espiritu through the reading or meditating the Word of God, the Bible. Yung mga problema po natin, yung alalahanin sa mundo. Yung pakikinig natin, nakikinig tayo ng Word of God ngayon. Yung alalahanin sa mundong ito, nakakasagabal po yan. Yung mga pakunwari sa atin, halimbawa yung pag ikaw na Christian, hindi ka nayayaman. Yung mga panlilin lang na kalaban sa atin. Yung pagiging nating hindi masipag sa gawain, hindi tayo, ayaw natin dumalo, ayaw natin makinig, yan po yung maging hadlang sa atin. Yung tinatawag nating ningaskugod sa Tagalog, sisimba ko ngayon, susunod hindi na. Tapos yung pagiging hati puso natin, Kristiyano ako sa linggo, sa ibang araw hindi ako ng Kristiyano. Pwede po ba yon? Hindi pwede po yon. Kailangan kung Kristiyano ka. Tapos yung puso po natin, lagi nating inaano sa Panginoon. Lagi nating ibinababad sa salita ng Diyos sa presensya ng Panginoon. Kailangan tayo ay totoo sa sarili natin, sa ating puso. Kailangan tayo, expect natin, we are bearing fruits. Natutuwa nga po sa mangga namin, yung mangga namin, talagang binibigyan kami ng bunga. Tagmangga po kasi ngayon Kaya sabi ko, talagang ang Panginoon ay napakabuti sa amin. Hindi lamang sa yung pagpapalang yan. Dapat na-appreciate natin yung buhay natin ngayon, yung anong meron tayo. Unang-una, pagpasalamat natin, naintindahan natin, may salvation tayo ay Christian. Pagpasalamat natin yun. Kasi yung ibang tao hindi nauunawaan yung pananampalatayang Kristiyano. Ano naman yung mga masasamang bunga niyan? Yung hindi pananampalataya, maiging magsinungaling, maiging yung bearing, yung alam niyo yung unbeliever, yung sasabihin, okay ka ba tuwing linggo? Okay ka ba? Hindi, sabihin, okay naman ako akala gagala,
Pero pag sinabi mo, tara, Bible study tayo, ay hindi. Busy ako eh. Oh, teka, may ginagawa ko eh. Lagi na lang may excuse. Lagi na lang merong, ang hindi sumasampalataya sa Panginoon. Subalit, kung ikay tunay na Kristiyano, ay iiwan mo muna ang gawain yan. O kaya naman, i-advance mo na yung trabaho mong yun para hinalaan mo na yung sarili mo sa oras ng gawain ng Panginoon. Hindi na magiging excuse. Nagiging sinungaling ka pa pag puro sabihin mo, busy ako, sakit ako eh. Puro dahilan dahil ayaw nila. Ayaw nila ang makinig ng Word of God. Di ba sila nagtataka ba't ayaw nila? Eh, mabuti naman yon. Dahil nga merong laban ng espiritual. Anong conclusion natin? Hindi problema po ang Word of God. Nandiyan naman po ang manangaral, nandiyan naman po ang Word of God. Ang problema natin, sarili natin. Sarili mismo natin ang kalaban natin. Huwag natin isisi muna sa iba ang pagkakamali natin bilang mga tao. Sarili natin kung bakit tayo hindi malagaw sa pananampalataya. Tayo humingi ng tawad sa Diyos at patuloy tayong manampalataya sa Kanya. At tayo pagpapalain ng Diyos, tayo magbubunga ng tig-100, 200, 300, 1,000, o higit pa ayon sa binigay niya sa ating kapamahalaan. Kung ikay pinagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Purihin ang Panginoon sa pag-aaral natin sa parable of sower. Sana hindi tayo maging masamang lupa, kundi mabuting lupa. Yung ibig sabihin po, mga anak, yung bukas ang puso sa pakikinig, handang sumunod sa Panginoon at mahal natin ang Panginoong Diyos. Yun yung mabuting lupa. Okay? Patuloy po tayo sa gawain sa pag-aambagan. Ayan. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso. Huwag mabigat sa loob at hindi napipilitan na lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ayan po. Every donation, every gift po ay mapupunta po sa gawain ng Panginoon, sa pagtulong, sa benevolence po natin, sa charity po natin. Makakatulong po ang pagbibigayan. Kung tayo masaya, nagbibigay tayo, masaya din ang Panginoon Diyos. Ayaw ng Diyos yung napipilitan. Yan po ang turo sa Kristyanismo po. Tayo po ay dadako naman sa banal na dulang. Manal na tuloy. Ayan. Ano anak? Lapit yung praise the Lord. Oo anak. Ito oh. Sandali anak. Praise the Lord. 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 Amen. Basahin natin sa unang Korinto, kabanatay 11. 1 Corinthians 11 23 to 26. 11 no, ay ng 11. Ihanda natin yung sangkap ng yung Lord Supper. Chapel of worship. Anak, ready nga yung Ito buksan mo po yun. ang worship. Anak, kumuha ka doon. Ayan, kumuha ka ng kami ni Mami. Bawal pa kayo kasi bata pa kayo. Wow! Sige. Bakit bawal, Daddy? Kasi dapat nasa tamang gulang na kayo. Naunawaan nyo na yung aral. Okay. Teka anak, dito na lang anak. Dandan. Si Sophie pala ang taga-prepare. Sige, prepare mo, Sophie. Si ate. Then, Mamaya na anak. Ito yung ceremony kay God yan. Hindi pwedeng yan. Ito na lang anak. Doon na Irene. Upo ka na. Saraduin mo na anak. Sa pagganap po ng gawain ito ng
pag-alala sa Panginoon, ginagawa po natin ito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Inaalala po natin ang ginawa ng Panginoon, yung sakripisyo niya sa krus. Ito po ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan. Ito po ang saro ng bagong tipan, yung ubas, simbolo ng kanyang dugo. Open the chest. Gagawin natin to ng may taimtim na iisipin natin, humingi tayo ng tawad sapagkat tayo isa bagamat marami. Tayo isa sa katawan ni Kristo bagamat tayo marami. Alalahanin natin ang Panginoon. Ating basahin sa unang Korinto 23:24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin nyo ito sa pag-alala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na magkahapon at sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan na sa aking dugo. Gawin nyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay pinapayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ito po ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Natin pong hatiin. Ang ibig sabihin po nito, na mahal, ibig sabihin nito, kakainin mo ang laman ni Kristo, ibig sabihin, isasagawa mo, sa pamuhay mo, ang salita ng Diyos. Okay. Tanggapin mo ang katawan ni Kristo. Sa buhay natin, ang pananampalataya. Tanggapin natin ang ginawa ni Kristo, ang sakripisyo ni Kristo. Tayo po manalangin. Tayo po manalangin. Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin sa aming pag-aalala. We are commemorating your death and your resurrection and your second coming. Nananampalataya kami na kayo ibabalik sa tamang panahon at kaming mananampalataya ay dadatnan yung tapat hanggang sa wakas. Tunay nga po, Ama, ipapasalamat kami sa gawain ito sa San Juan na natapos ngayon, at mamaya po sa online service na gagampanan ko po ay ako'y patnubayan niyo po. Muli tinataas namin yung pangalan at pagpalain nawa ang mga nakikinig na salita ng Panginoon Diyos. Maraming pong salamat sa inyo pong kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pagpalain tayo ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat sa pagsubaybay at pagpalain tayong lahat ng Panginoon Jesus. Akin, anak. Ang bilis na tayo. Pictures! Pictures! Ay, hindi naman pictures! Hindi. Cheers, guys! Hindi naman ganun eh. Ganun talaga yun natin. Hindi. Cheers! Ay, ganun no. Nakakahiya. Cheers! Yung una, mahal, hindi mo tinutuloy yung una. Wala na yung... Ala, ba't madumi? Yan, isarado. Isad mo na dyan. Bakit nilo? Sophie, pulutin mo yung towel.